What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. So for today, yung pag-uusapan natin is all about mga play to earns. So gusto ko lang kayong bigyan ng mga updates. So last February 29, nag-post ako ng mga play to earn na talagang binabantayan ko and yung mga status niya. So unang-una na sa list natin is si Nuclear Industry, which is nag-rug na to and naka ROI and profit naman ako dito. And may mga comments na lang ako dito and basahin nyo na lang kung gusto nyo. Yung Universe Wars, wala ko dyang update kasi hindi ko siya nilaro talaga. So ginawa ko siya ng video pero hindi ko siya nilaro kasi sobrang boring tsaka sobrang tagal ng ROI. So lagpas 100 days. So hindi ako fan ng mga ganung play to earn, lalo na kung madaming changes mga play to earn nila kasi yung Universe Wars karaniwan sa mga changes nila is parang pabigla-bigla. So ayoko ng mga ganun. So next naman natin is si OmniWars. So waiting ako sa kanilang play to earn game, no, which is yung P2E na tinatawag. So ilalabas yan this coming March or this March na, no. So March na tayo ngayon. So mga mid-March yan. So abangan nyo yan mga next few days or weeks, no. Baka lumabas na yung mga play to earn nila. And syempre yung OmniWars token natin, gusto kong pakita sa inyo na ito siya yung price niya right now. So makikita nyo guys, ang holdings ko lang dito is 3.1k tokens. So mababa lang binili ko dito last time. So around mga point something BNB lang, 0.25 lang ata, parang ganun. Tapos mga 6k plus tokens, pero binenta ko dati yung 3k plus kasi kinailangan ko siya for Wcoin and dati nagbenta ako. So sumali ako sa Wcoin and nag-profit naman ako dun sa Wcoin na yun. So kung gusto nyo malaman kung bibili ako nito, kung mag-accumulate ako kasi malapit na yung play to earn, siguro, no. So baka bumili ako paunti-unti kasi kailangan ko siya kasi meron ako mga heroes dito. So lalaroin ko yung heroes ko and kailangan kasi ng OmniWars token kapag maglalaro ka. Tapos medyo marami-rami yung heroes ko kaya kailangan ko rin mag-mint ng maraming warriors. So ang kailangan din sa warriors minting nila is Omni token. So yan, mag-accumulate ako nito and bibili ako nito. Siguro inabangan ko lang yung tamang timing. Actually pwede siya ngayon kaya lang medyo busy ako. So hindi ko pa naasikaso yung funds ko, nililipat-lipat ko pa sa iba't ibang wallet. So kasi itong wallet ko na to is for play to earn lang siya. So next naman natin guys is si Daily Miner. So meron silang bagong game and palabas siya, no. Ang pangalan is, hanapin natin, Daily Fish. Ito yung magiging bagong laro nila, no. So nag-post si TB dito or yung kanilang parang CEO ata to, no, or yung owner nitong Daily Miner dati. So yan, ito yung parang magiging bagong laro niya, Daily Fish. So yung mechanics niya, mga ibang details, so wala pang nilalabas. Abangan na lang natin yan and stay tuned tayo. So gawin nyo, sumali na kayo sa Telegram nila, no. So ito yung mismong Telegram, check nyo na lang kasi baka hindi ko ma-edit yung description box natin kasi medyo busy talaga ako. So next naman natin guys is si Minerwork. So kamusta nga ba si Minerwork? So nilagay ko dito sa comment is V3 will go live by mid to end of March. So wala pa sila masyadong update right now, pero sabi nila is nililipat nila yung funds kasi parang kailangan ata nila and ayun, ginagamit ata nila para pinapalago ata muna nila. I don't know, no, or hindi ako sure kung tinetrade ba nila, ginagamit nila pang trade muna yung funds para hindi nakatenga, no, or convert nila into other token. So yan, so si Minerwork, abangan pa rin natin, no. So tiwala pa rin kami dito and sana, no, sana walang mangyaring masama doon sa fans kasi nakikita talaga namin na nililipat and yun nga, abangan na lang natin. So next naman is si Bullish Valley and si Dino Miner. So nag-rug na tong dalawa na to. As you can see, no, naging Bullshit Valley na yung Bullish Valley natin. Sa Dino Miner guys, grabe kasi 20% ng ROI ko dito kasi hindi ko pa nga sure guys kung 20% ba kasi sobrang bilis ito mag-rug, promise. Wala pa atang 7 days or saktong 7 days, no. Next naman natin is si Overtrip. So waiting ako for minting phase this March. So kahapon nangyari yan, no, yung minting phase nila or kanina. So hindi ako nakapag-mint kasi busy talaga ako. So pakita ko sa inyo yung nangyari sa kanilang Discord. So makikita nyo na sold out sila. Ayan, sold out sila guys. Tapos magkano nga ba isang NFT ngayon nila na binenta nila? So ang supply nga pa rito guys is 888 lang. So sobrang konti lang, no. And ang price niya right now sa OpenSea, ayan makikita nyo, is around $400 US.
So free mint lang to guys. Ang binayaran nila dito is yung gas fee. So yung gas fee nila is siguro, hindi ko sure pero kagabi kasi medyo high yung gas fee. So I think umabot din mga 100 plus yung gas fee nila dito. Pero tubo pa rin guys kasi 400 plus naman inabot. And hindi natin alam kung magpapampa to kasi nga 888 lang yung items na to. And kapag sobrang taas ang demand, baka umabot ng 1 Ethereum yan. So syempre speculation ko lang yun and hindi ko sure no. So huwag nyo kayo bumili kung di kayo sure. Kung gusto nyo bumili, kayong bahala. So risk nyo yan. So next naman natin is si Mineral Rush. So kamusta nga ba si Mineral Rush? So ito naman si Mineral Rush. Sketchy kasi itsura niya pero nakaka-withdraw naman ako guys, and make sure nyo lang na kada magta-transact kayo is binabasa nyo yung mismong lumalabas na notification kay MetaMask kumpara sa yung mismong transaction na yun, no? Kasi hindi natin alam, baka mamaya matulad sa bullshit valley So yun, okay naman siya guys. Nakakapag-withdraw naman ako, tas ito yung mismong minor chief ko, ayan. So as yung kasi meron siyang pinaprocess na 0.23 pala, I mean. So 0.03 plus yan So ito na siya. Napupunta na siya sa chest unti-unti. So yung miner ko, so nagmimina siya everyday ng 0.01. Tapos hindi ko siya na-transfer ng ilang araw dito kay miner chief kaya naipon. So ngayon or kagabi lang ako nag-transfer kaya kagabi lang nag-start yung processing ni miner chief ng mga BNB natin. Tapos after ma-process ni miner chief, dadali naman niya sa chest balance. Tapos kapag nasa chest balance na, ayan, makikita nyo, pwede ko siyang i-withdraw. So chest balance natin, so not sure ko bakit naka 0.00 yan, pero dapat meron niyang laman ito. Dapat, ito pa pala guys, isi-send pa pala dapat. So wala pa siya sa chest talaga. So ito yung pwede ko nang ilipat sa chest. So pagkalipat ko niyan, pwede ko na siyang i-withdraw. Pero nga, hindi ko na siya i-withdraw kasi iniipon ko guys para isang bagsakan na lang. Though malit naman yung gas fee, hindi ko naman kailangan masyado ng liquidity right now. So hinahayaan ko lang siya na nandyan. So yun yung update ko guys kay miner, or I mean kay Mineral Rush. So next mo natin is si Crypto Warlord. So ito guys, bullish ako dito nung una. So nagandahan ako sa beta nila. Pero ayan, to be honest no, for transparency, di ako bibili ng pre-sale nila. Kasi guys, nalaman ko kahapon, may nakausap akong friend ko na binigyan daw sila ng whitelist spot dito kay Crypto Warlord. So nag-add sila ng mga whitelist spot dito kay Crypto Warlord kahit na ongoing na yung mismo pre-sale nila. So red flag sa akin yun. Ayoko ng mga ganun na may whitelist ka na nga So bakit mag-add ka pa during pre-sale? Siguro parang gusto mo makabenta ng pre-sale, no? So parang hayok na hayok ka makabenta. So alam nyo na yung mga ganyan. So mga ganyang galawan. Pero hindi ko sinasabing sure ako na may kakaiba silang ginagawa. Pero yun, ayoko lang nung ganun mga tactics nila or mga kalakaran nila. Kaya ayan, hindi ako sasali sa kanilang pre-sale. Pero nanalo ako ng chest dyan guys. So eto, join tayo ng MetaMask ngayon. Login tayo. Pakita ko sa inyo yung napanalunan ko. Kasi nakasali ako dun sa leaderboard nila. So may nakuha akong parang eto Lord's token. 10 peraso lang, wala naman atang kwenta yan. So may nakuha ako, ito play game natin, tapos inventory. May nakuha akong chest. So gusto nyo open ko para makita nyo. Check natin. So medyo lag nga lang so refresh natin. Pag ganyan guys, na-refresh ko kasi parang sobrang tagal mag-loading. Pero nga, sketchy yung ginawa nila na gano'n na nag-add sila ng whitelist during pre-sale or private sale, no? So, hindi ako nagpa-fad. So, kung gusto nyo bumili, okay lang naman. Kasi ako, hindi ako masyadong malaki yung risk ko ngayon. Kasi, yun nga, medyo marami pa yung narag ko sa Dino Miner tsaka sa Bullish Valley. Kaya, hindi ako ganun kalakas ngayon mag-talpak. Pero, sa crypto delivery, guys, so hindi ko na mapapakita sa inyo. At, pakita ko muna sa inyo bago ako mag-proceed sa crypto delivery. So medyo naglalag guys yung kanilang website. So medyo matagal yung loading. So hindi ko na papakita sa inyo. Basta guys, yun nga, hindi ako magpa-participate kasi ayoko nung ginawa nila. So kayo guys, kung gusto nyo mag-participate, punta kayo sa kanilang website. Tapos check nyo yung private sale nila. So meron silang mangyayari ng isa pang pre-sale sa pink sale, no? So yung pre-sale nila right now sa kanilang website is private sale. So mas mababa yung mismong presyo. Tapos sa pink sale baka medyo mas mataas. Tapos syempre sa listing mas mataas pa rin siya. So yun, so ito yung update ko. Hindi na ako magpa-participate kay Crypto Warlord. So next naman natin or last natin for today is si Crypto Delivery. So pre-sale niya is March 5 kahapon, fair lunch. So lahat pwedeng sumali and may soft cap siya na 200 BNB. So right now ito yan. Right now ang ano niya ngayon is 126 BNB na, no? So wala pang
24 hours and naka ano na sila 126 BNB, and okay to guys kasi sobrang dami. So hindi ko sinabing okay, I mean porket nagsabi ako ng okay is mag ano na kayo no, mag pa-participate na kayo. So wag nyong gawing basehan yung mga sinasabi ko dito. So para sa akin lang no, opinion ko for myself, mag-invest ako dito kasi okay sa akin si Crypto Delivery. Bukod sa kilala ko kasi yung moderator dito and tiwala naman ako sa kanya. Pero kahit mag-rug to guys or may mangyaring kahit ano man, hindi porkit kilala ko yung mismong moderator, sisisihin ko siya. So hindi ako ganun guys. From 2021 up to now, hindi ako naging ganun. Kahit ano nangyari sa aking rug or something, kasalanan ko pag nag-invest ako. So kahit ano mangyari, tinatawanan ko lang yan. Hindi ako naninisi ng ibang tao. Unless nang scam talaga sila or in-scam nila ako or phishing. So hindi pa naman nangyari sa akin yun. Pero yun, tuwing nag-invest ako guys, kung ano mangyari sa akin or sa in-invest ko, wala akong sinisisi kapag nagra-rug or something no. So yun guys, magkano nga ba yung ipaparticipate ko dito sa Crypto Delivery? If interested kayo no, ang paparticipate ko is 1 BNB. So 1 BNB pero hanggang ano pa naman to, March 12. So inabangan ko pa kasi guys kung ilan yung magiging parang ano nito no, sa March 12 yung magiging parang hard cap na marireach niya no, kasi nga ano siya, fair lunch, so wala siyang hard cap. So mangyayari guys, maghahati-hati lahat ng participants sa kung ano man yung magiging ending nito sa March 12. So kapag sumabot siya sa 200 BNB, so liliit yung mga token allocation nyo kasi syempre mas madami na kayong participants and mas madami na sa 200 BNB yung magpa-participate. So for example, nag 400 BNB yan, so baka hindi ako mag-participate no. Abangan ko na lang sa listing. Pero kapag mga nasa ano lang yan, 200 to 300 BNB, so baka mag-participate ako. If 400, mali pala ako no. If 400, baka mag-participate pa ako. Siguro ang pinaka tolerance ko na lang is 500 BNB. Pag umabot ng 500 BNB guys, baka hindi ako mag-participate sa Crypto Delivery Fair Lunch kasi masyado nang madaming participate or mga magpa-participate ng pre-sale pag 500 BNB. So yun guys, if interested kayo dito sa Crypto Delivery no, ang gagawin ko is ililive ko na lang sa description yung mismong link na kanilang pre-sale para hindi kayo maligaw. Kasi baka mapunta kayo sa kung ano-anong website tapos ma-hack yung mismong ano nyo or ma-phishing kayo no. So ang gagawin ko dito guys, yun nga, abangan ko yung mismong hanggang March 12. So 1 BNB yung ilalagay ko, tapos kapag may dumating pa akong funds, kasi may nabangan ako mga airdrop, tapos may mga trades ako or mga something na binibentang NFT. So kapag naka-profit ako doon, baka ilagay ko rin dito ulit kay Crypto Delivery. So baka more than 1 BNB ako no. So depende pa rin naman. So matagal pa naman to, 6 days pa bago matapos. So yun lang guys yung update ko right now sa mga play to earn. So for summary, ang live lang naman dito para sa akin si OmniWars, inaabangan ko yung play to earn, si Daily Miner, may inaabangan akong bagong game nila which is yung Daily Fish, si Minerwork, inaabangan ko yung V3 nila, si Mineral Rush, live siya right now, Crypto Warlord, X na siya sa akin. Unless mag-launch talaga yung play to earn nila tapos makita ko na okay, baka bumili ako nung NFT nila or nung token. Sa Crypto Delivery, ayan. So, inabangan ko. So, in total, ito lang talaga yung mismo nilalaro ko ngayon, no? Si Mineral Rush. Tapos, karamihan sa iba is puro waiting. Puro waiting game. So, abot naman sa mga airdrops, guys. Wala akong masyadong update sa airdrop kasi tinatamad akong mag-grind lately ng airdrop. Kasi sobrang daming nag-airdrop grind ngayon. Ayoko ng mga ganun. Saturated na masyado yung pag-grind ng airdrop, lalo pag free. Pero maganda siya pag free guys kasi wala namang mawala, time nyo lang. Pero yun nga, sobrang busy ko kasi. Pero kung di ko naman kayo katulad na marami kayong free time, I suggest na i-grind nyo yung mga free lang na mga airdrops. Pero syempre maging vigilant pa rin kayo, maging cautious pa rin kayo sa mga bawat clicks nyo kasi hindi nyo alam baka hack na yun or phishing na yung kiniklik nyo. So yun lang guys yung update ko for today. If may mga bago kayong mga project na nakikita dyan, pwede nyo i-comment sa ating comment section. If may mga questions kayo, pwede kayo mag-reach out sa akin sa Facebook and sa TikTok. And yun nga, pwede rin naman kayo mag-comment sa ating comment section. For more videos like this, mag-subscribe kayo sa ating channel, no? And make sure to follow din ng mga socials natin na iba kasi hindi lang din ako sa Facebook nag-post. Katulad nitong kagabi, nag-post ako, no? About this update na to. So yan, so nag-update na ako kagabi dito guys, 11 hours ago. Ayan. Sinabi ko na hindi ako magpo-proceed sa Crypto Warlords private sale. Tapos magpa-participate ako kay Crypto Delivery. So para mas updated kayo guys, mag-follow kayo sa Facebook ko, sa Twitter, sa TikTok. So yun lang guys, and see you sa ating next video.